everyone, my name is Jay and welcome to my channel. Now, I am doing this video kasi I want to share my experience during my immigration process palabas ng Pilipinas. Now, just to give context, I've been traveling since 2007 ata, 2007-2008, and I've been to multiple countries na rin naman. So in terms of my travel profile or history, maganda naman siya, I think. Kasi bumabalik naman ako ng bansa, so nagbabakasyon talaga ako. So I think that's all good. However, itong trip ko recently, the reason why I wanted to make this video kasi this is the first time na lalabas ako ng bansa na unemployed. Okay? So, this is for all the people, Filipino people na gustong mag-ibang bansa pero hesitant sila kasi unemployed sila, just like me. Okay? Yun. Kasi, yun nga, I think that this is the first time talaga, kung di ako nagkakamali, nalalabas ako ng bansa na unemployed. So, going to this travel, medyo may konting anxiety kasi lagi ko siyang iniisip, lagi akong nagbabasa ng mga reviews, lagi akong nagbabasa ng mga articles about mga Reddit, ganyan, about sa mga Pilipino na nakakalabas ba sila ng bansa, kahit unemployed sila. So yun, so because of that, I think yun yung naging algorithm ng social media ko recently, whether that's YouTube, Facebook, Threads, lalo na sa TikTok. So yun, so medyo may kapraningan ng konti going into this kasi nga it's my first time going outside the country na unemployed. So yun. So yung mga pin-prepare kong documents going into this travel, so syempre andyan yung passport, andyan yung itinerary ko, yung flight details, andyan yung hotel booking ko. So I think yun yung tatlong primary documents na kailangan mo talaga whenever nalalabas ka ng bansa, di ba? So yung passport mo, boarding pass mo when makukuha mo yun sa airport, travel itinerary, flight details, and yung hotel booking. Now, since medyo iba nga tong trip natin, naghanda ako ng iba pang documents like travel insurance. Kasi sa travel insurance, mapapakita doon yung duration ng travel mo talaga eh. So, iisipin nila, somehow feeling ko iisipin nila, okay, so insured lang siya during this span of time. So, baka bumalik naman talaga to ng Pilipinas. Ganun yung thinking ko into it. Tapos, naghanda rin ako ng bank certificate kasi kahit papaano meron naman akong ipon. So, if ever questionin nila yung financial capability ko, meron naman ako mapapakitang documents sa kanila na, oy, pwede naman. Meron namang laman. Ganon. Tapos, nag-prepare din ako ng yung mga cloak activities ko. Yun, para at least maisip nila na, okay, so talaga mukhang mag-travelan talaga siya, mukhang leisure ang purpose niya talaga at hindi siya maghahanap ng trabaho doon. Ganon. Yun yung mga pinipare kong documents. However, napag-desisyonan ko na soft copy lang yung ipoprovide ko. Like, galing lang talaga sa cellphone ko. I don't know kung ano yung pumasok sa isip ko at bakit ako nag-decide na soft copy lang. Kasi I think iniisip ko rin talaga na probably, I don't know, kasi hindi pa parang 2025 na tayo eh. So, we've been doing paperless sa mga corporates, sa mga corporate companies, private companies, di ba? So, ewan ko, feeling ko ganun. Pero, ako lang naman yon, and I really don't advise that kasi lalo na kung first time yung magta-travel ng ibang bansa, it's better pa rin siguro to keep hard copies of the documents that you will present to the immigration officer dahil may mga nababasa rin ako na articles, comments na parang or Facebook or social media posts na yon, inahanapan pa rin talaga. Yun, parang may ibang immigration officer talaga na amas talaga nila maghanap ng mga hard copies ng mga documents. Well, anyway,
So during my flight day, I went to the airport. Ang flight ko is 5:30 in the morning. And then, nagplano na lang ako na pumunta sa airport, maybe 4 to 5 hours. Mga ganun. Mga 4 hours ata. 4 hours. 4 to 5, I think. Basta ganun. Sorry. Mga ganun. Mga around past 12, nasa 12 na madaling araw, nasa NAIA Terminal 3 na ako. And, so when I went there, pumila agad ako sa check-in counter. Bukas na siya. So pumila na ako doon. And to be very honest, yung sa check-in counter lang ako pumila talaga. As in, parang yung pila ko doon tumagal lang ng mga 20 minutes or less. So once nung nakapag-check-in na ako, so it's just natural for me to pumunta na sa immigration booth, di ba? Parang area, yung security check area. Yun. Pagpasok sa security check area or sa security area, girl, walang tao. As in, wala talagang tao. So, parang akong pinball doon. Kasi diba sa immigration area, parang siyang snake-like yung pila, diba? Kasi nga, most of the time mahaba yung pila doon, maraming tao, ganyan. Pero this time, siguro dahil nga madaling araw na siya, ako lang talaga mag-isa. So, pagpasok ko doon, dire-diretso agad ako sa immigration counter. Doon na agad. Tinawag na agad ako ng immigration officer. Simula na agad ang interview. So, ito na nga. So, this how the immigration process went. So, inabot ko yung passport ko, tsaka yung boarding pass ko. Tapos, parang ang tinanong niya sa akin. Ito lang yung mga natatandaan kong tinanong niya sa akin. Tsaka yung mga natatandaan kong sinagot ko. So, parang inabot ko yung passport ko and boarding pass. Tapos, tinanong niya sa akin, okay, saan ka na nagtatrabaho ngayon? Sabi niya sa akin. Tapos, parang sinagot ko sa kanya, right now po, hindi po ako nag-work. Yun ang sinagot ko. So parang sabi, okay. Parang tinanong niya, kailan ka pa hindi nag-work? Or kailan ka pa nag-resign? Sabi ko, nung April of last year pa po. Sabi yung ganun. Sabi niya, okay. Parang kailan mo balak maghanap ng work? Sabi ko, naku po, as of right now, wala pa po talaga akong balak maghanap ng trabaho. Sabi ko sa kanya ganun. Sabi niya, okay. Tapos, tinanong niya, saan ka nag-work dati? So sinabi ko yung name ng company ko. Sabi niya, okay, ganyan. Tapos, tinanong niya pa, solo travel ka ba? May kasama ka? Parang something like that. Sabi ko, wala po, solo lang po. Okay. Sabi niya, madalas ka ba mag-solo travel? Parang sabi ko, opo, madalas po. Sabi niya, okay. Ganyan. Tapos, yung next question niya, tinanong niya ko ano yung position ko sa dati kong company. So, sinagot ko siya. So, ganito po yung work ko. Sabi, okay. Sabi niya gano'n. Parang inulit niya pa ata yung department. Parang, sa ganitong department ka nag-work. Sabi ko, opo. So, parang ako, for some reason, nag-small talk ako sa kanya. Nagtanong ako sa kanya back. Sabi ko sa kanya, may kakilala po ba kayo doon? Sabi ko sa kanya. Tapos parang sabi niya, wala naman. Tapos parang ngumiti siya. Ayun, ang nag-interview sa akin, babae siyang immigration officer. Na parang feeling ko kung hindi mo siya kakilala at makakasalubong mo lang siya elsewhere, mukha siyang intimidating, mukha siyang matapang. Pero ewan ko for some reason magaan yung loob ko sa kanya. Siguro sinuwete rin din talaga ako, magaan yung loob ko sa kanya. Kasi yun so parang pinatingin niya na ako sa camera, mukha pa nga akong tanga kasi parang tagal kong nakatutok dun sa camera, hindi ko naman alam kung na-capture na o hindi. Sabi niya, okay na. Sabi niya gano'n, okay po. Kasi parang huling tinanong niya sa akin, meron ka bang flight details? Sabi ko, meron po. Sabi niya, pwede patingin. So, inabot ko yung cellphone ko. So, pag-abot ko ng cellphone ko, kasi nakasave na yun sa akin Sabi niya, okay, babalik ka naman pala. Gumanon siya. Ayun. So, parang ang sinagot ko ata sa kanya doon, Parang, no po, hindi po talaga ako maghahanap ng trabaho na wala po akong balak. Parang yun ata yung sinabi ko. Tapos yun, tapos parang, okay. Tapos parang binigyan niya na sa akin passport ko, tinatakan niya na, tapos binigyan niya na sa akin, tapos okay na ako. So, kung di ako nagkakamali, yun nga, dumating ako sa NAIA, mga around past 12:30, sorry. So, dumating ako sa NAIA, mga around 12:30 or 12:40, ganyan. Tapos, ang pagkakaalam ko, pumasok ako sa immigration area ng around a little past 1. Tapos, feeling ko mga 1:05, tapos na ako. As in, sobrang bilis niya talaga. Kasi nga parang medyo may rapid fire
kind of question and answer. Kasi nga, di ba, tanong, sagot, tanong, sagot, tanong, sagot. Ayun. Tapos after that, yung last security check na, wala rin pila, mabilis lang din. Tapos yun na, nagpunta na ako sa lounge. And kasi nasa lounge ako ng about, hindi ko mga 3 oras kasi nga sobrang aga ko. So yun, ganun lang siya. Now, yun. So basically, ang pinaka-advice ko lang sa lahat ng mga nagbabalak na lumabas ng bansa na unemployed, of course, you need to be very honest, truthful sa lahat ng mga sasabihin ninyo. Kasi kapag totoo yung mga sinasabi ninyo, kahit bali-balik na rin man kayo ng immigration officer, hindi kayo mababali. Kasi totoo yung sinasabi ninyo. So yan, number 1 yun. Always be honest. Always be very truthful sa lahat ng mga sinasabi ninyo. And then number 2, of course, huwag kayong kabahan, di ba? Alam ko naman na hindi na mawawala yung kaba sa mga interview process, lalo na sa mga taong medyo may fear sa interviews, di ba? Pero try to be very calm and be very confident as possible kasi nakikita ng mga immigration officers yun eh, pag feeling nila, okay, that's my cat. So kapag feeling nila hindi ka confident, ganyan, pag feeling nila kinakabahan ka masyado, kasi nga, syempre isipin nila, baka may tinatago ka. Yon. And then number 3, prepare as many documents as you can to prove na babalik ka ng bansa, to prove na meron kang financial capability para gastusan yung trip mo. And then, yun lang. And ano pa ba? Ayun, as much as possible, try to build your travel portfolio. So what do I mean by that? Try nyo, may work kayo ngayon, ganyan. Try mag-travel sa mga kalapit bansa natin, like Malaysia, Singapore, Hong Kong, ganun. Try nyo lang para whenever lumabas kayo ng bansa, makikita ng immigration officer na, okay, bumabalik ka naman pala and maganda naman pala yung travel records mo. So there. So yun lang. I hope this video helps. Now, if ever you have questions na kaya kong sagutin based on my experience, just comment down. Comment down below. Tapos sagutin natin yan as much as I can and to the best of my abilities. Okay? So, I will be releasing a Hanoi Sapa travel vlog. So, sana panoorin po rin. So, that's it. And yeah, I hope to see you guys on my next vlog. That's my cat. Bye-bye.